Kailangan lang ma-admit sa ICU muna si Lynette for monitoring. Hanggang sa magising lang siya. Salamat, Ray, at hindi mo pinabayaan si Lynette. At si Annalyn. Dok. Sorry nga po pala sa nangyari kanina. Mali po talaga ako dun. Kaya lang, hindi ko din po kasi maiwasan na matakot po na baka mawala na po talaga si nanay sa akin eh. Sorry po talaga. Wala yun. Naintindihan ko yung nararamdaman mo. Actually, ito nga yung kinakatakot kong mangyayari nung nag-volunteer ka. Na maapektuhan ka ng emosyon mo. Maapektuhan din yung surgery na gagawin natin. Look, Annalyn, I get you, ha? Gets ko talaga. Nanay mo siya. Pero oras na pumasok tayo sa operating room, labas na lahat ng mga personal issues natin. Hindi na ikaw si Annalyn na anak ni Lynette. Ikaw si Annalyn na doktor niya. Opo, Dok. Sorry po talaga. Palalampasin ko na muna itong ginawa mo. Pero, huwag na sana mauulit, ha? Opo. Mauna na muna ako. I'll go ahead. Excuse me. Annalyn! Ang galing-galing mo naman! I'm so proud of you. Ang galing mo. Di ko man magawang maipagmalaki ang pinagmulan at aking narating. May isang Sorry po, ah. Dapat di po kita inaway. I-promise kapag gumising ka na, hindi na tayo mag-aaway. Kahit ano pang gawin mo na hindi kita papakialaman. Kahit di mo ko pansinin. Kahit di mo ko kausapin, basta alam kong okay ka. Kaya please na, gumising ka na. I'm sorry. Anak, huwag ka na mag-sorry. Wala kang kasalanan. Kung maririnig ka lang ng nanay mo, sasabihin din niya sa'yo. Baka pagsasabihan ka pa niya. Pinasama ko po kasi yung loob ni nanay. Anak, kahit kailan, hindi nagtatanim ng galit ang nanay mo. Mahal na mahal ka niya. Alam mo, kung malalaman lang niya kung anong ginawa mo, na ikaw nag-opera sa kanya, magiging sobrang proud siya sa'yo. Isang karangalan na maoperahan mo ang nanay mo. And I'm also very proud of you for doing that. Kasi, yun yung hindi ko nagawa kay Papa. Kaya, huwag na huwag mo sisihin ang sarili mo. Dahil sa ginawa mo pa lang, bawing-bawi ka na sa nanay mo.